first, thanks all for coming. Kita ko, ang dami yung mga bata ngayon dito. So, that's good. Of course, mas marami tayo, mas of course nakakatuwang sumamba. So, okay, before we begin, okay, wala na sumisipan ng kurdo ng mic. Okay, before we begin, let us pray. Father in heaven, we thank you for this afternoon, that we are all gathered here today to once again study your word. We thank you, Father, for we know that the Holy Spirit is with all of us here, giving us the understanding and the knowledge in order for us to, of course, absorb your living word at the spiritual level. We thank you, Father, for we know that all knowledge comes from you, and that you will, of course, provide us with the knowledge to understand the living word and also to share it with others as well. We thank you, Father, for your goodness, for your grace, and we thank you for this truth that you have given us. We love you, Father. We honor you and we praise you in Jesus' name. Amen. Okay, so guys, for those that nakikip track, diba? Of course, nasa ano na tayo? Week 5 na tayo. We are already at week 5 ng ating walk through Hebrews 11, ang biblical hall of faith. So, ang dami na nating na-cover, diba? So, I hope everybody recalls lahat ng mga nakita na natin, ng mga examples of faith, diba? All the way from us, papunta kay Abel, kay Noah, diba? Ang dami na nating na ano. So, once again, we will be covering that. So, let's go to Hebrews 11, and this time, let's go to Hebrews 11 verse 8. Let's read 8 to 10. Okay, alright, so let us declare the word. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. And next verse. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. So, could you please flash the first verse again, 8? Alright, so yun nga, diba? So, today, let's talk about, well, of course, not just Abraham. We will, of course, talk about yung story ni Abraham. So, Abraham is, of course, another good example of faith. Pwede nga natin sabihin na pinakamahaba na siguro yung story niya out of sa lahat ng tao na nasa Hebrews 11. Kasi ang story niya begins from Genesis 12 at nagtatapos sa Genesis 25. 25:11 to be exact. So, ganun kahaba yung kanyang story. We can also go back. Let's also go back to dun sa beginning nga ng story niya. So, let's go to Genesis 12 and let's go to verse 1 to 4. Genesis 12, 1 to 4. Okay, let us declare. The Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you." So Abram left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. So, yun nga, doon nagsimula ang story ni Abraham. So, first, bago pa nagsimula pa lang ang story niya, si Abram pa lang siya. So, later on, binago nga yung pangalan niya into Abraham, which is, yun nga, father of all nations, ang ibig sabihin ng name niya. So, like I said, diba, si Abraham talaga is a great example of faith. Marami tayong mapipick up sa kanya. Kasi for one thing, yung buong story niya actually, yung simula pa lang ng story niya, doon natin makikita talaga yung pananampalataya niya. Kasi, parang in a time na settled na sila. Kasi kung tutuusin natin, pag binasa natin yung history ni Abraham, si Abraham ay hindi lang siya ordinary na landowner, na shepherd. So, trabaho din nila yon, pastol din sila, nag-aalaga sila ng mga maraming hayop. Pero, at the same time, based dun sa pinanggalingan ni Abraham, ang pinanggalingan niya, according sa Bible, ay sa Ur of the Chaldeans. So, isang Babylonian na city yon na nabuo shortly pagkatapos ng Tower of Babel.
And kahit ang mga historian, sa mga archaeologists, nang na-discover nila yung city na yon, nakita nila na talagang advanced yung city at saka merong extensive na library. Mga nakatira doon ay aral na aral. So, ibig sabihin, most likely si Abraham ay isang matalinong tao na kapag-aral yan. But other than that, makikita din natin na kahit na komportable na, pwede na maging komportable si Abraham sa buhay niya kung tutusin. Kasi, yun nga, marami silang pera, pamilya niya ay mayaman, and maganda naman yung city na tinitirahan nila. Pero, yun nga, ang sinabi sa kanya, sa ni Lord, ay umalis daw siya doon. Diba? So, doon pala, makikita natin na yung pananampalataya niya talaga ang kailangan. Diba? Faith talaga ang what's needed doon. Kasi, kung isipin natin, di ba tayo, let's say, komportable na tayo. We can say na meron na tayong stable na trabaho, or let's say, maganda na yung bahay natin. Let's say, nakabuo ka ng magandang bahay, nandun na ka ng pamilya mo, and then suddenly, sinabi ni Lord na hindi ito plano ko sa'yo, umalis ka dyan, pupunta ka sa ibang lugar. Tapos, ang sinabi ni Lord ay pupunta ka sa lugar na hindi mo alam. Kasi ganun nangyari kay Abraham eh. Hindi niya naman alam kung saan siya pinapadala ni Lord. Hindi pa siya nakakarating sa Canaan, which later on, doon nga diba nabuo ang Israel. So, hindi niya pa nararating yung lugar na yon. So, hindi niya alam kung ano makikita niya doon. And basically, pinapaiwan sa kanya ni Lord lahat ng pagmamayari niya. Of course, ang dinala niya lang yung pwede niyang dalhin, di ba? Pero, ang pinaramis nga sa kanya is, kapag umalis siya doon, magiging father daw siya of all nations. Di ba? Siya yung mula sa kanya daw, manggagaling ang buong nation ng Israel. So, at of course, yung mga magiging descendant niya daw, yung mga magiging anak, ng mga anak niya, yun daw ang soon na tutulong sa pagkalat ng, of course, pagmamahal na, of course, ng Diyos. And yun nga yung nangyari, di ba? Mula sa Israel, doon na slowly kumalat ang mga Christians. And now, tayo, masasabi din natin, di ba, na mga Christians din tayo. Amen. So, yun nga yung magiging isang magandang example ng ano niya doon. Let's also go to Acts 7. So, tingnan naman natin ang isang statement galing kay Stephen. So, Acts 7, 2-4. Okay, let us declare. To this he replied, Brothers and fathers, listen to me. The God of glory appeared to our father Abraham while he was still in Mesopotamia before he lived in Haran. Leave your country and your people, God said, and go to the land I will show you. And verse 4. So he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. After the death of his father, God sent him to this land where you are now living. So yun nga, isa pang other, declared ang story ni Abraham in several points sa Bible. Dito, nagsasalita dito si Stephen, si Esteban, bago siya in-stone to death. So, doon nga natin makita, diba? Lahat ng mga mention kay Abraham outside ng story niya doon sa Genesis, pinapakita talaga na yung pinaka-main point nila, yung pag-alis niya talaga sa lugar nila. Kasi yun nga doon nga talaga makikita yung unang-unang example ng faith niya, na talagang komportable ka na, umalis ka. Bakit ka umalis? Kasi sinabi ni Lord na kapag pumunta ka sa ibang lugar, and of course, ibibless ka na niya naman pagmana, diba? Kasi minsan yun nga yung nagiging problema natin So, although, lagi naman sinasabi sa atin na ang only thing na permanent sa mundong to ay pagbabago, diba? Change lang naman is the only permanent thing in this world. So, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, maaaring bukas ay iba na ang kailangan mong gawin, diba? So, pero lahat tayo, nahihirapan tayo lagi sa pagbabago diba? Parang, lalo na kapag naging komportable na. Nangyayari yan to both Christians and non-Christians, diba? Kung ikaw ay hindi Kristiyano, suddenly na-confront ka ng salita ng Diyos, or hindi ka Kristiyano, tapos yun nga, na-confront ka ng salita ng Diyos. Minsan, nahihirapan pa sila na, of course, i-absorb itong bagong katotohanan na to. And of course, kahit na Christian ka na, minsan, merong mga iba sa atin na pag may nakita dun sa Bible na sinasabi na dapat ito ang gawin mo, hindi yun ang ginagawa mo, nahihirapan magbago. So, kasama na rin yan kasi sa paghihirap na binibigay sa atin ng ating physical na katawan. Of course, talagang by nature kasi, makasalanan ang physical na katawan natin Kaya nga, kailangan nating abutin ang spiritual level in order for us to be able to exercise our faith.
Diba? Kasi hindi natin may exercise ang pananampalataya natin kung hanggang dito lang tayo sa nararamdaman natin, sa physical na nararamdaman, sa emosyon natin, na hindi okay na ako dito. Hindi, ito na ako, ganito na talaga ako. Habang buhay na akong ganito. Pamilya ko ganito, ako ngayon ganito ako, pati mga anak ko magiging ganito na rin. Hindi Pag sinabi ni Lord na ganito gawin natin, we have to follow. Diba? So, ganun lang yun So, ang faith natin ang magdadrive sa atin na gawin yun. Let's go back to Hebrews 11 and let's continue to verse 11 to 12. So, Hebrews 11 to 12. And let's continue nakasulat doon. By faith, Abraham, even though he was past age and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And so, from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. So yun, inaano lang nila, minention lang dito yung second na great act of faith ni Abraham, di ba? Kung familiar naman tayo sa story ni Abraham, makikita natin na by the time na nagkaroon na sila ng anak, si Isaac, di ba? Ilang taon na ba si Abraham noon? Siya ay 100 years old na ng time na yon. And ang asawa niya naman, si Sarah, ay at least 90 years old na. So, kung tutusin natin, ngayon pa lang makikita na natin na talagang matinding pananampalataya na yun, magkaanak na ng ganong age, di ba? Kahit ba sabihin natin na ng time nila, mas parang okay pa yung katawan ng mga tao kahit na matanda na. Dito nga, pinapakita nga na dun sa age ni Abraham, hindi na talaga dapat sila nagkakaanak. Diba? 100 years old yung tatay, 90 years old yung nanay. Pag nagkaanak ka pa nun, ngayon, talagang yun na kinukonsider na himala na yun, di ba? ang galing nyo doon, di ba? Ako, hindi ko na-imagine nga Pero yun nga, di ba? Pero totoo naman yun, yun talaga ang nangyari sa kaya nga ilang beses minimension sa Bible nga yung fact na yan na sa kanilang katandaan, nagkaroon pa sila ng anak. And of course, paano sila nagkaanak na kasi nga, nanampalataya din sila, naniwala. Of course, sila yan, nang sinabi sa kanila na magkakaanak sila, naniwala sila. Si Sarah, medyo natawa lang siya kasi, ayun, medyo naghari pa muna yung kanyang physical nature. Na matanda na ako paano pa ako magkakaanak? Pero later on, naniwala din siya. And of course, dahil sa pananampalataya nila, nangyari nga talaga yung sinabing mangyayari. Nagkaroon sila ng anak. And of course, mula kay Isaac, doon ang galing ang anak niyang si Jacob, which later on, ang naging first founder ng Nation of Israel through dun sa mga anak niya. Diba? And let's also go to Genesis 21. Confirm natin yung nakasulat na yan. Tapos bakit natin inuulit-ulit yun? Kasi pag binabasa natin of course sa Hebrews 11, tandaan natin na every time natin binabasa ang Bible, diba, may sinasabing katotohanan yan. Huwag tayo agad-agad na parang makukontento na dun lang tayo magbasa sa Kasi tandaan natin na ang only way lang para mapatunayan na totoo ang sinasabi ng Bible ay gagamitin mo rin ang Bible. Diba? Ang nagiging pagkakamali ng ibang tao, makakita sila ng isang verse, sabihin nila yun na yun, hindi nila alam, meron pang mga sumusuporta ng mga verses sa ibang part. Diba? Kaya doon ang gagaling ang mga paniniwala na si Jesus ay son of man lang, so ibig sabihin, talagang tao lang daw siya, pero sinasabi naman sa ibang verse na siya ay Diyos. Pero kung titigil lang tayo dun sa verse na sinasabi na siya ay anak ng tao, then pwede na tayong maniwala na talagang tao lang talaga siya. Meron din naman sinasabi sa Bible na okay lang naman ang bribery. Pero kung hindi na tayo nagbasa, hindi natin matututunan na mali ang bribery. Diba? Sinasabi doon na effective ang bribery, pero kapag nagbasa ka pa later, sinasabi naman doon na mali yun. So, sinasabi lang na effective. So, let's go to Genesis 21, and let's go to verse 1 to 2. Okay, let us declare. Now the Lord was gracious to Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age at the very time God had promised him. And let's jump to verse 5. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Actually, ito, kung binasa mo yan, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Ito, pwede na itong maging headline ng dyaryo Para makita mo na lang, 100 years old, nagkaroon ng anak.
So, kaya mapapansin nga natin, every time minimension na si Abraham at saka si Sarah nagkaanak, sa Bible napansin ko rin yun eh. Every time makikita mo yun, lagi nilang kailangan talagang i-mention yung fact na matanda na itong dalawang to na nagkaroon sila ng anak. And no, si Isaac ay pinanganak na perfectly normal. So, walang mga abnormality yun kung iniisip ng mga tao na meron. And kasi nga, yun nga eh, diba? Yung mga nangyari sa buhay ni Abraham ay pwede lang mangyari kapag na-exercise na natin ang pananampalataya. Diba? Lagi nating pinipreach dito kasi yun naman na sinasabi ng Bible na para makuha mo ang mga blessings ni Lord, ang unang-una natin kailangan ay faith. And of course, hindi naman tayo magkakaroon ng faith or pananampalataya kung hindi natin binabasa ang Bible. Kasi nga, it comes by hearing the Word of God. Diba? So, kaya nga lagi tayong nag-base sa Bible. Hindi tayo magbibigay ng message dito na hindi naka-base sa Bible kasi dito lang naman talaga natin makukuha ang, of course, ang mga katotohanan. Tama, katotohanan, diba? So, ayun, nabasa na natin yung mga ibang verse dyan na dinidetail yung mga acts of faith ni Abraham. Anong klaseng faith ba ang kailangan talaga natin dyan? Let's go back to Hebrews 11. This time, let's go to 17, verse 17 to 19. Hebrews 11:17. Yeah, okay, let us declare. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son. Even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned," Abraham reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. So, ayun na. Ito na yung third na talagang focal point, yung pinaka-focus ng faith ni Abraham, diba? Kung, yun nga, once again, kung alam natin yung story ni Abraham, dito na yung time na kung kailan nagkaroon na siya ng anak, matanda na siya nga diba? Nagkaroon na siya ng anak, suddenly sinabi ni Lord na ialay niya daw, i-sacrifice niya yung anak niya para sa Panginoon. So, actually, walang sinasabi sa Abraham, parang hindi man lang maaari, pwede nating isipin na baka si Abraham bago siya sumunod, nalungkot siya, pero hindi naman sinabi ng Bible yon. So, hindi natin pwede basta-basta i-assume na gano'n na nangyari. Ang point ng Bible doon is, pagkatapos sa iutos sa kanya, yung sumunod na part na ng Bible ay, ayun na, pumunta na sila doon sa bundok, kung saan magsa-sacrifice, dinala niya yung anak niya, at talagang ready siya na i-sacrifice. Bakit daw? Kasi sinasabi dito sa verse na to, Abraham reasoned that God could raise the dead. Tandaan natin na wala pang instance ng resurrection na na-mention sa Bible bago pa sa time ni Abraham. And actually, hanggang dun sa matapos ng story ni Abraham, wala namang pinakita na part dun sa story na yon na may na witness siya na nabuhay, na ni-resurrect, diba, napatay. So, doon talaga natin makikita, diba, parang na once again, in-exercise na naman ni Abraham ang faith niya. Pero yung pananampalataya niya dito, sobrang lakas na inisip niya na kahit na mamatay ang kanyang anak, kahit na siya mismo pupatay sa anak niya, kayang buhayin ni Lord yun. Bakit? Kasi nangako nga diba si Lord na mula sa anak niya, doon manggagaling lahat ng mga, of course, people of the earth. Diba? So, magiging great nation nga daw sila doon manggagaling ang nation of Israel. So, anong klaseng faith yun? Yun ang pwede nating tawagin na hindi naman minention talaga specifically ng Bible na yun ang tawag. Pero pwede natin siyang tawagin na unquestioning faith. Talagang yan yung pananampalataya na hindi na nagtatanong. Diba? Normally, kapag tayo sabihin natin na maniniwala tayo sa isang bagay na hindi natin, itong example na to ay hindi muna talagang connected sa Bible. Diba? Pero sabihin natin kailangan natin maniwala sa parang madalas, ang unang-unang kailangan natin gawin is, kailangan ay tayo ay medyo magtanong-tanong, mag-research ng konti, diba? Kasi kung kunyari, bigla na lang akong lumapit sa inyo, sinabi ko na, uy, alam nyo ba na may bagong research ngayon na sinasabi na ang mundo pala ay hindi talaga bilog, na flat pala talaga ang mundo. Tama pala sila dati, flat yun. So, siyempre, ang pangit naman na maniniwala ka agad sa akin, diba? Check mo muna. So, pero sa pagdating natin sa faith, which is of course faith sa ating of course Ama sa Langit, kay Jesus, ang pinakamagandang kind of faith is unquestioning faith. Pero bakit? Ibig sabihin ba na talagang ang pananampalataya natin ay hindi na natin kailangang alamin kahit ano pa, basta manampalataya ka na lang? Hindi.
merong ano yun, hindi na natin kailangan mag-question. Kasi bakit? In-explain na ni Lord sa atin lahat ng dahilan kung bakit kailangan natin manampalataya. Which is, ito nga, nandito nga sa Bible natin, di ba? So, yun ang reason kung bakit hindi na natin kailangan magtanong. Kasi kaysa magtanong ka, basahin mo na lang kaya yung Bible. Kasi ganun din naman yun eh. Kapag kunyari, sabihin natin, mag-pray ka, Lord, ano ba ang kaloob mo? Yan na naman, ang ano na yan. Yan na naman yung walang kamatayang panalangin na ganyan, di ba? Na parang kung ano, parang sabihin niyo po sa akin kung ano ang iyong kaloob. Ayun na nga, sinasabi na ng Bible ilang beses na, nandito lahat, nakasulat na dito ang lahat ng kaloob ng ating, of course, Ama sa Langit. Diba? Si Jesus ay minention na lahat ng ano natin. Ano ba ang kaloob niya tungkol sa kagalingan? Nasa Bible. Ano ba ang sinasabi niya? Ano ba ang kaloob niya sa atin with regards to pagiging masagana? Nasa Bible din. Diba? Kaya every time, katulad ng sinabi ko before, parang wag nating ito-tolerate or wag nating susuportahan yung mga ganyang klaseng prayer, yung kung ano na lang po ang iyong kaloob, yung pong susundin namin. Bakit hindi mo alam ang kaloob ng Lord? Diba? Ba't di natin gayahin si Abraham? Natandaan natin ang time ni Abraham, hindi pa widespread ang pagsusulat ng mga scripture. Bakit? Kasi for one thing, nagsisimula pa lang ang story ng Bible. Wala pa nakasulat tungkol doon. Pero and yet, meron siyang pananampalataya. So, pagtindi ng pananampalataya niya na naniniwala siya na kahit ialay ko tong anak ko sa Panginoon, kaya niya uling buhayin to. Samantalang wala pa naman siya nakikitang example ng nabuhay mula sa patay, di ba? Ganun ang pananampalataya niya. We have to have yung same unquestioning faith, pero tayo, may support na yung unquestioning faith natin, di ba? Hindi na natin kailangan magtanong pa kasi nandito na sa Bible lahat yan eh. Di ba? Tandaan natin na talagang sa Bible, of course, nandito na lahat. For example, another definition ng unquestioning na faith ay makikita natin doon pa rin sa Hebrews 11. Let's go to the verse, very first verse. Hebrews 11:1. Hebrews 11:1. Okay, let us declare. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Diba? Huwag natin kakalimutan nga na yun lang naman talaga ang isa sa simplest na definition ng faith, diba? Kailangan yun nga yung certain. Sure na tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Bakit? Kasi yun nga eh. Sinabi ni Lord na kahit na hindi ko pa nakikita yan, ibinigay niya na. Binigay niya na kagalingan, binigay niya na ang, of course, prosperity. Diba? Binigay niya, ano pa ba ang binigay niya? Binigay niya na nga ang kaalaman sa atin, para sa ating mga estudyante. Diba? Nasa atin ang kaalaman. Ang dami niya pang, of course, mga binigay sa atin. And yung iba dyan, baka hindi mo pa nakikita, pero kaya nga sinabi niya na maniwala ka na na-receive mo na. Kasi na-receive mo na naman talaga. We have it spiritually, pero ang faith natin ang magbibigay niyan ng physical form, yung mga blessings na yan. So, wala tayong pananampalataya, huwag tayong mag-expect na makakakuha tayo ng mga blessings dito sa physical na mundo na to. Ang mga blessings na yan ay magre-remain lang dun sa spiritual at hindi mo na may experience dito sa physical, which is nakakalungkot, diba? Dahil ang sinabi lang naman ng Bible ay faith lang naman talaga ang kailangan para ma-activate yung mga naman. Let's also go to Romans 10:17, and in this case, would you please go to King James? Because, maganda yung pagkaka-render na sa King James. So, ito, isang memory verse ng ating church, Romans 10:17, and let us declare. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Diba? So, yun nga, dun manggagaling ang pananampalataya natin. Kasi, kahit na ilang beses na sinasabi ng Bible, ilang beses na pinipreach ng mga preacher, ang mga Kristiyano ay minsan nakakalimutan pa rin ang simpleng bagay na yon. Na sinasabi nila na naniniwala sila, nananampalataya sila, nananalangin sila, and yet, hindi naman nila binabasa ang salita ng Diyos. Hindi nga pwedeng mangyari yon. Kasi ang faith ay nanggagaling lang daw through the Word of God. Hearing the Word of God, or pwede naman sabihin natin na reading it, kasi pagkatapos mong basahin yan, ang best way para ma-exercise yung binasa mo ay to recite it, diba? So, maririnig mo pa din. So, yun nga, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kung walang salita ng Diyos, kung hindi mo naman binibigyan ng oras ang salita ng Diyos, expect na ang faith na sinasabi mong meron ka ay wala. Non-existent faith yan. Ang kailangan natin ay unquestioning faith, hindi non-existent faith. Wag natin hindi, okay lang, kahit na hindi ko nababasa ang Bible, nananalangin naman ako. Paano ka nananalangin sa isang Diyos na hindi mo nga kilala? Makikilala mo lang naman siya dito, diba?
So, ano makukuha natin when we exercise itong unquestioning faith? Diba? At least, alam na natin, na katulad ni Abraham, kailangan naman talaga, yun ang kailangan sa faith natin. Kailangan lang na support natin siya ng Bible. Kasi, with the support of the Bible, hindi mo na kailangan magtanong pa na, bakit kailangan kong gawin to, Lord? Bakit kailangan maniwala ako na ganito gagawin mo sa akin? Hindi, sinasabi niya na naman dito eh. So, pag meron tayong unquestioning faith, of course, sinasabi din ng Bible kung ano yung makukuha natin dyan. And let's go to Galatians for that. Let's go to Galatians 3. And let's go to verse 8 to 9. Galatians 3, 8 to 9. Okay. Alright, let's declare. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed. So then, they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Let us switch to NIV. Para mas siya. Mas madali siyang gets. Okay, so according sa NIV na translation, the scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So yun nga, unang-una, in-emphasize muna ng verse kung na, yun nga, bago pa nga daw nasusulat ang Bible, yun nga, parang sinasabi nga na, diba, before the Gospels nga wala pa nga yung mga nasusulat na written word of God, nandun na yung nakita na ni Lord na through Abraham, magkakaroon talaga ng blessings. And, yun, katulad nga, sinabi naman sa end ng verse, so those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So, simple-simple lang, di ba? Kung meron kang pananampalataya, expect na ang blessings mo ay magiging katulad din ng blessings na binigay kay Abraham. Tandaan natin na si Abraham ay isa sa mga pinaka-pinagpala na tao na minention sa Bible. Talagang ang dami niyang mga riches, mga hindi lang talaga spiritual treasures Talagang mayaman siya physically din, 'di ba? Very prosperous siya. Sobrang prosperity nga na meron siya na yung anak niya, of course, na inherit yung prosperity na yun. Mayaman pa rin sila. Dumire-diretso nga Papansin nga natin na yung mga anak niya, yung anak ng anak niya, at yung anak ng mga anak na yun ay puro naging mga blessed, puro mga mayayaman sila. 'Di ba? So yun daw, sinasabi nga na pag meron daw tayong faith, we are blessed along with Abraham, the man of faith. So kung ano meron sa Abraham, kaya din nating makuha. Diba? Kaya nga ina-emphasize ng Bible na anong mga nakukuha natin, kagalingan, yan, lalo na prosperity. Diba? Sa panahon natin ngayon dito sa Pilipinas, diba? Yan ang hinahanap ng maraming tao Diba? Hinahanap nila ang prosperity. Hinahanap nila yung klase ng buhay na yung lagi kang lahat ng pangangailangan mo nandyan lang, hindi ka nahihirapan, 'di ba? Hindi ka nagkukulang sa pagkain, sa mga pambayad sa bill, ano pa ba yung at of course nakakapagpahiram ka pa sa ibang tao, 'di ba? Yan yung tipong buhay. Yung buhay na hinahangad ng mga tao ngayon. Pero tagal nang sinasabi ng Bible kung paano makuha 'yon, 'di ba? So hindi natin daw kailangan magtrabaho na parang kabayo. So na hanggang in the end, magmumukhang kabayo na din. So, amoy kabayo na din. Yun nga, hindi na to diba? Hindi makikita sa Bible. Sinasabi nila na yung mga ganong klaseng tao na todo magtrabaho, ay yan daw, isang isang virtue daw na nasa Bible. Yes, yung pagiging industrious naman ay sinusupport ng Bible. Pero wala kang makikita sa Bible na sinusupport yung fact na kailangan patayin mo ang katawan mo sa pagtatrabaho para lang maging prosperous. Bakit? Kasi kapag sinabi ng Bible yon, ibig sabihin, i-discredit ng Bible ang sinasabi niya na kaya mong maging prosperous through your faith. Diba? Kaya hindi sinusuportahan ng Bible ang ganong klaseng pamumuhay. Yes, you can do it kung gusto mo, pero kung merong mas madaling paraan, bakit hindi natin kukunin, diba? Lagi nating iniisip na mahirap yung pamamaraan na yun Hindi. Ang sinasabi lang naman ni Lord na, hindi naman sinabi ni Lord na, kalimutan mo na ang trabaho mo, huwag ka na magtrabaho. Hindi. Magtatrabaho ka pa din, pero yung trabaho lang, na kailangan mo talagang gawin, diba? Gawin mo yung kailangan mong gawin, and through faith, bibigay na sa'yo ni Lord yung the rest. Diba? Yun lang. Work, as much as yung
kailangan lang. Hindi yung work like a horse or work like kung ano man ang pwedeng gawing example para sa hard worker. So, yun nga. Parang kung nag-expect pa tayo ng mga ibang verse, kahit ito, pwede na ito eh. Oh. Sinasabi dyan na, so those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Of course, mas magaling maiintindihan ang reason kung bakit si Abraham ay naging isang example ng pananampalataya kung babasahin natin. Kaya nga, mas maganda na hindi natin mababasa ang story ni Abraham sa isang tayuan ko dito unless gusto nyong umuwi mamayang hapon. Kasi, yun nga, diba? Genesis 12 to Genesis 25. Kaya nyo bang magdidikta lang ako dito? Medyo mas maganda, basahin na lang natin ang Bible. Makikita natin ang many more examples of faith ni Abraham. Hindi lang doon sa mga nakita natin ngayon. Pero ang point nga doon, with faith, talagang we can of course have yung blessings na nakuha ni Abraham. So, expect na hindi tayo magkukulang. And kailangan nga natin ng unquestioning faith. Kasi nga, nandito na sa Bible ang lahat. And ano ba nga? Paano ba natin mapapatunayan yun? Let's go to, as a closer, let's go to 2 Timothy. And let's go to 2 Timothy 3:16 to 17. And let's flash the NLT version. Madali namang intindihin yung NIV nito, pero gusto ko yung way na nila sa NLT. So, 2 Timothy 3:16 to 17. Yan. Okay, let's declare. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Dito pa lang sa dalawang verses na to, pinakita na ang buong kabuuan ng pwedeng gawin ng Bible, which is everything. Kasi, mag-isip kayo ng sitwasyon sa buhay na hindi ma-cover ng Bible. Actually, sinasabi dyan na unang-una, diba? It is useful to teach us what is true. Sa buong buhay natin, kailangan ginagawa natin ang katotohanan, diba? Kasi kung puro kapekean lang ang kinabubuhay mo, ay wala kang mapupuntahan sa buhay, diba? So, it teaches us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Kung alam natin kung ano ang mali sa ating buhay, magagawa natin puro mga tama lang, diba? Kapag gumawa naman daw tayo ng mali, it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Diba? Tinuturo talaga ako ng tamang gawin. At sinasabi din dyan, ginagamit daw yan, diba? God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So, with yung last statement na yon, talagang ni-round off niya na ang Bible ay ginaano tayo parang to do every good work. Ano ba ang sinasabi dyan ng every good work? Every good work is every good work. Parang, paano ko pa ba i-describe yon? Lahat ng kailangan natin gawin sa buhay na to ay covered na ng Bible. And it's true. Diba? Katulad nga ng sinabi ko before, parang merong iba na nagsasabi na kung napakadali daw na ma-save ang isang tao para siguraduhin na ang tao ay maging Kristiyano at pumunta sa langit pag namatay siya, bakit daw napakalaki pa ng Bible? Pero actually, ang tamang way para makita yan is considering na ang Bible ay kaya na tayong turuan sa lahat ng aspeto ng buhay, bakit ganito lang kalaki ang Bible? Diba? So, isipin natin na covered na nito ang buong buhay natin, samantalang ang Bible ay ganyan. At ako, Bible ko malaki, pero I'm sure meron kayong Bible na mas maliit. And yes, parehas pa rin yun. Covered niyan ang buong buhay natin. So, kailangan natin, diba? Through this Bible, katulad ni Abraham, we can have unquestioning faith. Di na natin kailangan magtanong kasi sinabi na sa atin huwag tayong makulit, diba? So, kung sinabi na ba sa'yo, magtatanong ka pa rin, diba? Wag na sinabi na nga sa Bible, so basahin na lang natin. Pag binasa natin yan, hindi na tayo magiging matanungin, diba? Mananampalataya na lang tayo. Diba? Faith comes by hearing and hearing by the Word of God, and with faith comes yung mga blessings. Lahat ng blessings na kakailanganin natin, expect na we will of course have it. So, yes. Let's all be like Abraham na talagang may unquestioning faith. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this truth that you have given us. We thank you, Father, that just like Abraham, we can of course exercise unquestioning faith. We can exercise unquestioning faith by always going back to your word, the living word. We thank you, Father, for we know that through faith,
we will have healing, we will have prosperity, we will have happiness, and we will have contentment in this life. We will have the strength and we will have protection as well. We thank you, Father, for your goodness and your grace. We thank you for this truth. We love you, Father. We honor you and we praise you in Jesus' name. Amen. Malachi 3:6.